Samantala, mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador, pinili ang Ilocos Norte para isagawa ang kanilang kick-off rally. Dumalo naman si presidential sister na si Senador Amy Marcos sa nasabing kick-off rally kahit pa opisyal na siyang nag-withdraw mula sa kanilang senatorial slate at nagpahayag na tatakbo siya bilang independent candidate. Alamin po natin ang buong detalye sa report ni Eden Santos live mula sa Lawag, Ilocos Norte. Eden. Yes, Ali, umarangkada na nga ang kampanya ng Administration Party Alyansa para sa Bagong Pilipinas at sa oras na ito ay kompleto yung kanilang senatorial slate matapos nga dumalo si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Ongoing ngayon ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng Centennial Arena at isa-isang iniendorso sa mga Ilocano ang kanyang mga kandidato sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa kick-off rally para ikampanya ang 12 kandidato ng partido sa pagkasenador. Sa Lawag City na baluarte ng Pangulo na piling isagawa ang kick-off rally, isusulong ng Administration Party ang mensahe ni PBBM para sa pagkakaisa, kaunlaran at pagbabago. Kabilang sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sina Senator Ramon Bong Revilla Jr., dating Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Tolentino, dating Senator Manny Pacquiao, Deputy Speaker Camille Villar, Senator at Presidential Sister Amy Marcos at iba pa. Bago ang campaign rally sa Centennial Arena, sumabak sa isang press conference ang mga kandidato. Hindi nakaligtas ang mga ito sa mainit na issue ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Mahaharap umano sa malaking hamon ng mga senador na uupong judges sa impeachment. Aminado si Soto na may conflicting rules ang Senado na maaaring questionin sa Korte Suprema. Doon sa rules ng Senate as a legislative body, merong conflicting. Ang sinasabi doon, all matters and procedures and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. On June 13, the 19th Congress will expire. So, conflicting ito ngayon. Ano mangyayari? 100 this to court. Sa panig ni Binay, premature at unfair na magbigay ng kanilang komento sa issue. Personally, wala po akong kopya ng articles of impeachment to be able to read the complaint. So it is very, very premature and unfair to give a position on the impeachment this early. I think because we as senators will be judges, so we will have to be. Ilang netizens naman ang nakausap ng Net25 News na mas nais na unahing asikasuhin ng mga kandidato sakaling manalo ay ang pagtugon sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa halip na ubusin ang oras sa impeachment ni Duterte na sinang-ayunan naman ni Pacquiao. Pagpababa ng presyo ng bilihin dahil ang mga tao ngayon ay hirap na. To that extent of kung ano-ano ang mga ginagawa nilang pagkakakitaan. Kaya yung pagbaba lang naman ng presyo ang aming hinihiling. Yung pagbababa, mauna ba ang kwan natin mo? Yung unahin muna yung kasi marami naghihirap sa atin po. Siyempre, unahin nila yung pagbaba ng mga bilihin. Bakit po? Basta yun ang pinaka-importante sa Pilipino. Kay Sara. Siyempre, ang pagtaas ng bilihin, unahin. Ang hirap na ng buhay ngayon, halimbawa kung ako, 10 ang anak ko, magkano lang ang kita ko, tumaas pa, anong ipapakain ko sa mga anak ko? Mababa lang ang kita ko. Kaya kailangan, pag mababang bilihin, marami akong mabibiling ipapakain ko sa mga anak ko. Kasi doon po nagkakaproblema talaga ang bawat pamilya pagka wala silang sariling income sa araw-araw. Hindi mapagpaaral yung mga anak,
walang pangbili ng gamot o pangbayad ng bahay. Marami po tayong mga concern, kaya ang as much as possible sana mag-focus tayo doon sa micro, small, medium enterprises at mapalakas natin yan dahil yan din ay makatulong sa ating ekonomiya. Dahil diyan naman talaga nakabase ang ating ekonomiya sa isa yan sa makakatulong sa pagpalago ng ating ekonomiya. And I hope na lahat tayo magtutulungan at doon tayo, kasi itong grupo ng Alyansa, ang sinusuportahan namin ay yung Bagong Pilipinas. Isa doon sa programa ng Bagong Pilipinas ay yung pagbibigay ng sustainable livelihood at saka tahanan sa bawat pamilya. Yun po ang pinaka-concern natin. Ali, nagpaliwanag kanina si Senator Amy Marcos nung magsalita siya sa stage na wala silang away ni PBBM kaya siya dumalo dito sa kick-off rally ng administration party. Katatapos lamang nitong oras na ito, yung talumpati ng Pangulo, tumaasa siya na ang subok, experience at kasanayan ng mga kandidato ng admin ruling party ay makatutulong kay Pangulong Marcos para ipagpatuloy yung mga socio-economic agenda at mga legislative agenda ng kanyang administrasyon. Ali? Okay, marami ang nagtataka, Eden, sa pinaka-status ni Presidential Sister Amy Marcos dahil official nga na nag-withdraw siya from itong alyansa para sa Bagong Pilipinas, no? Pero yung kanyang slot ay hindi pinunan ng ibang kandidato, tama? Yes, Ali, naipaliwanag na yan ni PBBM before nung magkaroon nga ng ganyang statement ang kanyang ate na kahit naman na ayaw sumama ng kanyang kapatid sa pagkampanya ng admin party, itong alyansa para sa Bagong Pilipinas, ay ikakampanya pa rin nila at mananatili doon sa kanilang listahan o itong senatorial slate ang kanyang kapatid na si Senator Amy. Doon sa 12 ba na bahagi, no, na kabilang dito sa senatorial slate, sa lumalabas na mga survey, marami sa kanila ay actually pasok sa Magic 12, ano? Yes, Ali, at yan nga ay ikinatuwa ng Pangulo at ng mga mismong kandidato dahil marami, kung hindi 8 yung pasok sa kanila sa Magic 12, ay meron pa rin yung mga nasa malapit sa 12-13 na slots na pwede pa rin magbago habang papalapit itong midterm elections, Ali. Okay, maraming salamat, Eden Santos. Magpagaling ka, ha? Paus na paus ka na. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.